Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon ay nasa Pikul Usra pa rin tayo at sa pintuan pa rin tayo ng pag-aasawa. Ang pag-usapan naman natin ngayon ay ang at-tawqil fin nikah, ang pagbibigay ng authorization sa kasal. At-tawqil huwa tafwidu shaksin ma lahu fi'luhu mimma yuqbalu an-niyabati ila ghayrihi liyaf'alahu fi hayatihi. Magbibigay ka ng authorization, tatayo bilang ikaw. So, hindi ikaw yung tatayo doon, ipagkakatiwala mo sa iba. Wala khilafa bainal fuqaha anna nikah kama yan'aqid bil asalati yan'aqid bil wikala. Sa kasal, sabi ng napagkasunduan ng mga ulama, sa kasal, kung yung original na gagawa nito, halimbawa yung mag-aasawa, pwede rin siya magbigay ng authorization. Lianna tasarruf al-wakil katasarruf al-muwakkal. Dahil ang wakil, yung nabigyan ng authorization, ay katulad din siya nung taong nagbigay sa kanya ng authorization. Wal aslu fi jawazihi ma ruwiya wa an Ummi Habiba radiyallahu anha. So, ang original dito ay ang pagpapahintulot dahil si Habiba na isalaysay na si Habiba radiyallahu anha annaha kanat tahta Ubaydillah bin Jahshin. Dati asawa ni si Ubaydillah bin Jahshin. Pamata bi ardil Habasha. Namatay ang kanyang asawa sa Habasha. Pazawajaha an-Najashi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mahraha anhu 4,000. So, si Najashi, ikinasal niya itong si Habiba sa propeta sallallahu alaihi wasallam, at ang dori na itinulong ni Najashi sa propeta sallallahu alaihi wasallam para may bigay kay Habiba ay 4,000 ang ibinigay niya. 4,000, 4,000. Kaya naman, ang dalil na ito ay pagpapahintulot na pwedeng magbigay ng authorization. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, kinasal siya kay Habiba, nawala siya doon sa Habasha, sa Ethiopia. Ganun din po nung pinakasalan po ng propeta sallallahu alaihi wasallam si Maymuna. Sa time na ng pinakasalan ng propeta sallallahu alaihi wasallam si Habiba, nasaan ang propeta sallallahu alaihi wasallam? Siya ay nasa Makkah, si Habiba sa Ethiopia. Nung pinakasalan naman ng propeta sallallahu alaihi wasallam si Maymuna, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ay nasa Madina at si Maymuna ay nasa Makkah. At naganap pa rin ang kasal dahil nagbigay ng authorization, nagtawkil ang propeta sallallahu alaihi wasallam na bilang tumayo na siya doon sa wali ng babae sa Makkah. Wa idha thabata dhalika fa yushratu fil wakil shurutul wikalati al-'amma. Kung pinahintulutan ito sa wakil, sa binigyan ng authorization, ay katulad din po, kailangan din po ng kondisyon ng wali, katulad din ng pagkukondisyon sa wakil. Kung ano yung kondisyon sa nagwali, ay kinakailangan sa nagbigay ng authorization, ganun din po yung katangian ng binigyan ng authorization. Wa yashtaritu jumhurul fuqaha min ash-Shafi'iyati wal Malikati wal Hanabilati an la yakuna muhriman. Ang kondisyon lang naman ng karamihan sa ulama, dapat hindi siya muhrim. Yung magkakasal o yung magbibigay ng authorization o po yung ikakasal, hindi sila pwedeng yung magbibigay ng authorization at nagbinigyan ng authorization ay kinakailangan ay hindi siya muhrim. Ibig sabihin, hindi siya nagsasagawa ng umrah, hindi rin po nagsasagawa ng hajj. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadis ni Uthman radhiyallahu anhu, la yankihul muhrim wala yunkah wala yakhtub. Ang muhrim, hindi pwedeng ikasal, hindi pwede siya magkasal, hindi siya pwedeng magtatayong wali, hindi siya pwedeng magbigay ng authorization, at hindi siya pwedeng mamanhikan. Yan ang pananaw ng karamihan sa ulama. Pero ang Hanafi, alam natin ang Hanafi, ang tinutukoy nila dito ay ang pakikipagtalik at hindi ang kasal. وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية. Ang lujnatu daima, ang fatwa nila dito ay pwedeng magtawkil sa muhrim o ang muhrim sa kahit na siya ay nasa kalagayan ng ihram. وهو يجوز أن يوكل الولي امرأة في عقد النكاح. وهل يجوز أن يوكل الولي امرأة في عقد النكاح? Pwede bang ang wali ay magbibigay siya ng authorization sa babae? Ikhtalafa al-fuqaha fi dhalika ala qawlin. Nagkaroon ng dalawang opinion ng mga ulama. Una, la yajuz tawkiluha.
Hindi pwedeng magbibigay ng authorization ng babae. Ito ang pananaw ng Shafi'iyya, ng Hanabila, ng Malikiyya. لأنها لا تزوج نفسها فلا يجوز أن تكون وكيلا من غيرها عن غيرها. Hindi nga niya pwedeng ikasal ang sarili niya sa iba pa kaya. Magbibigyan siya ng authorization. So, sabi pa sa hadis ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa hadis ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la tuzawwiju al-mar'atu al-mar'a wa la tuzawwiju al-mar'atu nafsaha wa kunna naqulu inna allati tazawwaja nafsaha aw tuzawwiju nafsaha hiya al-fajira. So, hindi pwedeng ikasal o magwali sa babae ang kapwa niya babae. Hindi pwedeng ikasal ang babae ang sarili niya. At sinasabi namin na ang babae na kinasal niya ang sarili niya ay siya ay fajira, makasalanan. Wathani, pangalawang pananaw, yajuzu tawkiluha. Pwedeng magbigay ng authorization sa babae. Wa huwa madhhabul Hanafiyya wa 'inda al-Hanabila. Ito ang pananaw ng Hanafiyya at ilan sa ulama o ang pananaw ng Hanabila. لأنها تتولى تزويج نفسها فيجاز أن تتولاها لغيرها. Dahil ang Hanafiyya, sabi nila, kung pwede nga niyang ikasal ang sarili niya, iba pa kaya? Diba? Sa iba pa kaya siya hindi pwede. So yan ang pananaw ng Hanafiyya. Alam natin, ang Hanafiyya, hindi kondisyon sa kanila ang pagkakaroon ng wali ng babae. So, susunod na tatalakayin natin ngayon ay ang tinatawag na al-ishhad. Ano naman ang ibig sabihin ng ishhad? Ang ishhad, huwa al-maqsud bil-ishhadi ay huduru shuhud wa shahadatuhum ala aqdi nikah. Ang ibig sabihin ng ishhad ay ang pag-attend, pagdalo ng mga saksi sa kasal. Sasaksihan nila mismo yung kasal. Kinakailangan nandun sila, naatinan nila, nakita nila yung kasal mismo. Ito yung pag-usapan natin. وقد اختلف الفقهاء في اشتراط الإشهاد على قولين. Nagkaroon ng dalawang opinyon ng mga ulama sa pagsaksi ng mga witness sa kasal. Una, ذهب الحنفية أو ذهب المالكية إلى أن الإشهاد واجب مستقل وليس ركنا ولا شرطا لصحة عقد النكاح. Ang Malikiya, sabi nila ang pagwi-witness ng mga witnesses sa kasal ay obligado na nakahiwalay. Pero hindi sa haligi ng kasal, hindi sa kondisyon ng kasal para upang matanggap ang kasal. Hindi sa haligi ng kasal, hindi rin siya kondisyon ng kasal. Falaw inaqada an-nikah bidunihi, kahit walang witness tanggap ang kasal. Walakinahu la budda min husulihi qabla dukhul, pero kinakailangan masaksihan muna bago may mangyari sa kanila. Yun ang kanilang pananaw. Ang pananaw ng karamihan sa ulama mula sa Hanafiyya, Shafi'i at Hanabila ila anna nikah la yasihu illa bihadrati asy-syahidain. Kinakailangan, sabi ng karamihan sa ulama, kailangan nandun yung witness na atinan nila mismo. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, la nikah illa biwali wa shahidi adlin wa ma kana min nikahi ala ghairi dhalika fa huwa batilun. Walang kasal at hindi kumpleto at hindi tanggap ang kasal na walang wali at walang dalawang witness na makatarungan. At ang anumang kasal na wala ang nabanggit na to, ito ay batil. Ibig sabihin, hindi tanggap. So yan yung opinion ng ating mga pinakamainam, kinakailangan talaga ng saksi pinakamainam. Dahil ito ay papupunta po sa pagtatalik po. Okay? So bilang pag-iwas na rin, so kinakailangan masaksihan para hindi sila mapaghinalaan na sila ay gumagawa ng haram. At least man lang may nakasaksi na dalawa. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.